It's done. Lahat ng pinapagawa mo sa akin o sa hacking na yan, bayad na ang pamilya namin sa pagkakautang ko sa'yo. Tinanong ni Lola Nene si Bingo kung nag-aaway sila ni Caroline na sinubukan pang i-deny ng binata, pero sinaad ng mamang niya na kilala niya si Bingo at kilala na din niya ang dalaga, kaya agad namang nagpaliniwanag si Bingo na sinusubukan niyang tawagan si Caroline pero hindi niya sinasagot ang mga tawag niya. Sinabihan siya ng mamang niya na ayaw niyang manghusga, pero nararamdaman niyang may nagawa si Bingo na hindi maganda sa dalaga, sabay pinagsabihan niyang kailangan na niyang ayusin at wag na niyang patagalin pa, na giniit naman ng binata na yun ang balak niya, na kinatuwa naman ng matanda, sabay naglambing ito sa apo niya. Hindi naman tinigilan ni Bingo si Caroline na paulit-ulit niyang tinatawagan, pero hindi pa rin siya sinasagot ng dalaga. Habang dinalahan naman ni Snoop ng ulam sa Irene, na tinanong pa ng dalaga kung anong gagawin niya sa mga binibigay niya, na agad namang sinabi ni Snoop na kakainin niya ang mga niluto niya. Sinabihan siya ng binata na healthy yung pakbet, sabay may tinola pang may malunggay na sinenyas ng binata na para sa breastfeeding na Irene, na kinainis ng dalaga dahil nagbigay lang siya ng pagkain para maka-escort siya, pero pinaliwanag ni Snoop na pampadami ng gatas yung malunggay para sa baby nila, na yun ang sabi ng nanay niya. Nainis naman na sinabi ni Irene na hindi siya buntis dahil wala sa plano niya, kaya agad tinanong ni Snoop kung nagpalaglag ang dalaga dahil bawal yun sa batas at pwede ba siyang makulong, at ayaw niyang ipalaglag yung magiging anak nila. Sinabihan naman siya ni Irene na wag siyang OA at ayaw na niyang pag-usapan nila ang bagay na yun, sabay umalis na ito at hindi na niya kinuha pa yung pagkain binibigay ni Snoop sa kanya. Habang tinanong naman ni Caroline kung nagawi si Annie sa Green Hills malapit sa kondo ni Edward, ay naalala naman ito ni Annie noong pinuntahan niya ang binata sa mismong kondo niya, kung saan nakasuot ito ng black na may balahibo ng ibon. Nang dumating si Annie doon ay katatapos lang din mag-usap nila Edward at Bettina sa cellphone. Sinabi ni Edward na tapos na ang lahat ng pinapagawa ni Annie tungkol sa hacking incident, na bayad na ang pamilya nila sa pagkakautang nila sa kanya. Si Annie ang mastermind sa hacking incident sa GLC, na plinano niya lahat upang pabagsakin ang mga Diyos, na ginamit niya si Edward bilang pambayad ng utang ng pamilya Liao kay Annie. Nagpalusot naman si Annie kay Caroline na hindi niya kilala si Edward, sabay binaling niya si Royce ang usapan nila, na nagtataka siya kung bakit walang Royce ang mga Jew. Agad tinanong ng dalaga kung kilala niya ang pamilya nila. Pinaliwanag naman agad ni Annie na alam niya pagmamay-ari ng mga Jews ang GLC at si Wilson ang CEO, at marami siyang anak, na walang kaalam-alam sila Caroline na galamay ni Annie si Sherwin na bagong CEO ng GLC. Tinanong ni Annie kung sinong mami ni Caroline, na agad niyang sinabi na si Divine, kaya nagulat siya nang sinabi ni Annie na may she rest in peace, na nag-gets agad ng dalaga na kilala niya ang mami niya, kaya tinanong niya si Annie kung magkakilala sila ni Divine. Pinaliwanag naman ni Annie na nakasama niya sa trabaho niya dati pa, pero matagal ng panahon. Mas lalong nabigyan ng pag-asa si Caroline tungkol sa pagkamatay ng mama niya dahil sa mga nakikilala niyang magbibigay ng lead sa kanya. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.